Hello sa inyong lahat! Ngayon, mayroon tayong isang super interesting na kwento na may dalawang malaking misteryo. Handa na ba kayo? Tara! Una sa lahat, susubukan nating sagutin ang isang medyo kakaibang tanong. Paano nga ba yon? Magbabayad ka ng buwis gamit ang isang isda? Ang gulo, di ba? At pagkatapos niyan, aalaminan natin ang sagot sa isang lihim na debate ng mga alagad ni Jesus. Isang tanong na bakang ikagagulat nyo rin ang sagot. Okay, sige, simulan na natin. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang may dumating na isang maniningil ng buwis at mayroon siyang isang medyo tricky na tanong. Para lang malinaw, hindi ito yung buwis na binabayaran natin sa gobyerno Ito'y isang espesyal na bayad, parang ambag, para sa pag-aalaga ng kanilang templo. At ang hindi pagbabayad nito, malaking issue yun noon. So, lumapit yung maniningil kay Pedro at tinanong siya, "Hoy, yung guro ninyo, nagbabayad ba yan?" Alam mo yon, parang isang patibong yung tanong para palabasin na hindi tapat si Jesus. Si Pedro naman, syempre, gustong ipagtanggol si Jesus. Kaya mabilis siyang sumagot, "Oo naman, syempre nagbabayad siya." Ang problema, hindi muna niya tinanong si Jesus. Sumagot agad siya. Kalaunan, ipaliwanag ni Jesus kay Pedro ang isang simpleng lohika. Sabi niya, isipin mo, ang mga anak ba ng hari ay nagbabayad ng buwis sa sarili nilang ama? Hindi, di ba? So, kung ang templo ay bahay ng kanyang ama, technically, siya bilang anak ay hindi na dapat magbayad. Pero, para maiwasan ng anumang gulo o pagtatalo, dito na pumasok yung napakagandang plano ni Jesus. Isang solusyon na, grabe, walang sino man ang makakaisip. Binigyan niya si Pedro ng 4 na simpleng-simple pero napakakakaibang instructions. Sabi niya, pumunta ka sa dagat, maghagis ka ng kawil, hulihin mo kung ano man yung unang kumagat, tapos buksan mo yung bibig niya. At ang sabi pa niya, sa loob ng bibig ng isda, may makikita kang barya. Yun ang kunin mo at ipangbayad para sa ating dalawa. Isipin niyo yun! Saktong-sakto yung pera na kailangan nila nandoon sa bibig ng isda. Talagang isang pagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus. Okay, lipat naman tayo sa pangalawang misteryo. Kasi habang si Pedro ay abala sa pangingisda, yung ibang mga alagad mayroon palang sariling pinag-uusapan o mas tamang sabihing pinagtatalunan. Kasi ang akala nila, malapit nang maging hari si Jesus dito sa lupa. So, ang nasa isip nila, kapangyarihan, posisyon, sino kaya sa kanila ang magiging vice-presidente, sino ang sekretaryo, ganon. Kaya nang nagkaroon sila ng pagkakataon, may isang naglakas loob na magtanong ng diretso kay Jesus, sino po ba talaga sa amin ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ang bigat ng tanong, no? At ang sagot na nakuha nila, hinding-hindi nila ito inaasahan. Talagang isang malaking sorpresa para sa kanilang lahat. Alam nyo, ang sagot ni Jesus ay hindi isang pangalan. Hindi niya sinabing si Pedro ang pinakadakila o si Juan. Walang ganun. Sa halip, tumawag siya ng isang maliit na bata at pinatayo ito sa gitna nilang lahat. Sila nagtatalo-talo tapos isang bata ang tinawag niya. At doon niya ipinaliwanag. Ang tunay na kadakilaan pala sa langit ay makikita sa mga katangian ng isang bata. Yung pagiging simple at tapat, yung hindi mo masyadong iniisip ang sarili mo, at yung pagmamahal na puno ng tiwala at walang mali siya. At ito ang pinakamahalagang sinabi niya. Kung hindi kayo magbabago at magiging tulad ng mga batang ito, hindi man lang kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, hindi lang ito tungkol sa pwesto. Tungkol ito sa isang kumpletong pagbabago ng puso. So, ano nga ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano natin pag-uugnayin ang kwento ng isda at ang kwento ng bata? Tingnan natin ang malaking aral para sa atin. Well, ipinakita ni Jesus na ang ideya ng mundo sa pagiging great o dakila ay totally baligtad sa ideya ng langit. Sa mundo, ang dakila ay yung nauuna, yung mayaman, yung boss. Pero kay Jesus, ang dakila ay yung nagiging huli, yung nagsisilbi sa lahat, at yung mapagkumbaba. At hindi lang ito sinabi ni Jesus, ipinakita niya mismo sa gawa. Nagbayad siya ng buwis na hindi naman niya kailangang bayaran. Iyan ay kababaang loob. At itinuro niya na ang pinakamahalaga ay ang maging tulad ng isang bata. Iyan ang tunay na kadakilaan. Kaya, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pag-isipan. Sa ating buhay, ano nga kayang isang maliit na bagay ang pwede nating gawin bukas para maging dakila sa paraang itinuro ni Jesus?